Umaga sa inyo, mga kalola. Nakakatama. Oras na po, 5:30. 5:30 ng umaga. Nako, ganito po ang araw-araw na buhay ng OFW. Gigising na maga, magkakape, kikilos na, maghahanda ng baon. Mag-aantay sa labas. Paano? Tatayo muna ako, magkakape. Magkape na rin kayo. Kumain na kayo. At umpisahan natin ang isang umagang maganda. Uy! Sige na, babush. Kape. Ganyan guys, nabasa ka na kape. Panoorin ko muna siya guys. Every morning yan, pag gigising ako. Siya muna pinapad ko kapag nagkakape. Then naglalaro din. Hindi naman, ayusin na natin yung gana eh. Ayusin na natin yung ating pinagbalugan guys, nakakaya na. Hey guys, welcome back again. Yan po, tapos na tayong maligo. Dapat balik na rin tayo ng uniform. Maroon ba? O tama, maroon pa. Maroon tayo ngayon guys. So, medyo yan ko lang yung hair ko. Alam nyo mga kalol, problemado ako sa buhok ko. Kasi nadaming tutsang. Lalo na pag lumabas ako, kasi nga kulot. Pag lumabas ako, nakaangat siya lahat, umaangat siya lahat, ang pangit tignan. Iinis ako, na-stress ako sa hair ko. Ano ba magandang serum para doon? Kasi nag-try naman ako ng ibang serum, effect. Ang tindi ng humid dito, mga kalola. Tapos, ang plano ko, by winter, ipaayos. Wow! Tsaka ang dami ko na pong uban. Lumalabas na po ang totoo. Nung matanda na po tayo. Bali mag-aapat na ho yung apo ko. Ayan. Buti na lang wala pa tayong wrinkles. Buti na lang medyo makinis-kinis pa mga guys. Kahit nai-stress. Alam nyo ba na sobrang stress? Hindi talaga guys mawawala sa trabaho yung hindi ko naman nilalahat. Ano? Iba kasi yung na-experience ko before. Kahit naging housekeeper din ako, palasyo din. Pero iba yung mga samahan doon. Hindi katulad ngayon. At hindi rin katulad yung pinanggalingan kong company guys. Nagtrabaho rin ako sa isang company, call center, pero non-voice. Bale, matatawagan mo lang sila pag yung kailangan. Pag mali ang address, mostly na ginagawa namin is copy-paste. Tapos tatawag kami para i-correct yung order nila, yung mga request nila, at yung tamang address, road, and block. Doon lang namin sila nakakausap. Then, na-dissolve yung department namin guys dahil nag-pandemic. Even yung mga Barinis, forced termination po yung ginawa sa amin kasi nga wala na pong business. So, naintindihan naman namin at hindi naman nila kami pinabayaan. Ibinigay naman nila yung karapat-dapat na mapunta sa amin lahat. Sadly, yung mga iba namin kasama na doon na tumanda, doon na sila, kumbaga, haligi na sila ng kumpanya. Is napauwi na kasi hindi na nila kayang mag-work ng mabigat. So, bali, ako, apat ba? Yung isa kong kasama, napunta ng Sanad. Tapos ako, Manama. Tapos, nagkawat-apat kami. Napunta ng ibang branch ng Pizza Hut. Na-transfer po kami ng Pizza Hut. Then, siguro dahil nanibago din ako at parang na-homesick din ako, na gusto ko makasama yung mga anak ko, yung apo ko, nag-decide po ako na mag-resign, umuwi ng Pilipinas. Year 2020, I think. 2021. Basta ganun taon po umuwi ako. Ulyanin na po ulyanin ng lola nyo. Then, bali nag-stay lang ako ng 1 year doon. Bumalik po ako ng Bahrain as housemaid. Palasyo din po. Kinuha po ako ng tita ko. Ang itinakalungkot ko lang po, yung hindi ko mga naranasan before na pinagdaanan ko sa mga trabaho, dito ko lang po lahat naranasan. At natuyot po ako. Sobrang nakakatuyo ang stress dito guys. Hindi ko naman sa sinasabi na, pero sa totoo lang tayo. Meron kasi tayong nakakasama sa work. At merong mga, hindi naman kasi lahat mapiplease natin na pagdating mo pa lang, may taong ayaw na sa'yo na hindi mo alam kung anong rason. At naramdaman ko yun. Na hanggang sa dumating sa point na pati ate ko,
Na which is hindi naman siya dating ganun. Lumayo sa akin. Auntie ko po siya, tsahin ko. Kapatid po siya ng mama ko. Dati po close kami. Sa kanya ako nakatirang dalaging ding ako. At ako rin po yung nag-alaga ng bunso ng anak. Hindi ko naman po masisisi ang ate ko. Dahil may edad na rin po siya at madali po siyang, kumbaga, madala. Inignore ko po yun. Kahit ang sakit-sakit po sa akin. Minsan umuwi ako sa kwarto ko, na umiiyak ako. Na hindi ako nakakatulog sa sobrang pag-iisip. Nagigising ako at tinatamad ako. Halos ayaw kong bumangon. Dahil sabi ko, haharap na naman ako sa mundong to. Na hindi ko alam kung sinong kalaban. Sa totoo lang tayo guys, totoo yan. Nangyayari yan kahit kanino. Meron din naman guys na mababae. Meron din naman guys na marunong tumingin kung sino yung dapat bilang. Although ako may pagkamaldita talaga ako guys. At diretsahan ako magsalita. At pag hindi ko gusto ang tao, hindi ko gusto. Hindi ko siya pinaplastic. Pinapakita ko na ayaw ko sa kanya. Ganun po ako. Hindi ko makontrol sa sarili ko guys. Emosyon ko to eh. Tao lang ako, hindi ako perfect. At hindi rin sila perfect. Maintindihan ko yun. Pero wag naman sana na maririnig mo. Marami kang naririnig na against sa'yo. At ipagsiksikan sa utak mo. Na ganito ka kasama. Na ikaw lang yung masamang tao dito sa palasyo na sa dinami-dami namin. Lagi nilang, alam mo yung nakakabaliw doon. Yung ipagsiksikan lahat sa utak mo. Halos yun ang, at yun ang naririnig mo. Na maraming may ayaw daw sa'yo, na maraming galit sa'yo. Ang hindi ko maintindihan, sino-sino ba sila? At bakit di nila sabihin sa akin? Or, bakit ang nakita ko naman is lahat nakangiti? Tanggap ko naman eh, kung sabihin nila sa akin na, alam mo Almin, pangit ng gali mo, dapat ganun, di ba? O kaya, alam mo Almin, hindi tama yung ginagawa mo, huwag kang ganyan. Dapat ganun, di ba? Kasi ako, sinasabi ko. Sinasabi ko, pag may narinig ako on the spot, kasagutin kita. Kailangan bigyan ko nakatwiran yung sarili ko, hindi pwedeng lagi mo na lang uuhusgahan. Hindi pwedeng lagi mo ko ita-down. Kasi ako lang ang magtatanggol sa sarili ko, wala akong kakampi dito. Kahit yung inaasahan ko na dapat kakampi ko, ay hindi ko kakampi. At may naririnig akong mga sinasabi na against sa akin. At ang sakit guys. Ang sakit mga kalola. Masakit sa akin yun. Pero tinatapangan ko lang yung mukha ko yung sarili ko. Naharapin silang lahat. At hindi na ako papayag na i-drag down nila ako. Lalaban ako guys. At hanggang ngayon nangyayari yun. Pero although may mga tao na yung dati na tingin nila sa akin ganun. Kasi nauunahan na po ako ng paninira sa mga bagong dumarating. Hindi ko pa man nakakausap, sinasabi na nila, ay, huwag kang lalapit yan, kasi ganyan yan, hindi mo pa kilala yan. Tama ba yun, guys? Hindi mo pa nakakausap yung tao. Pero ang dami na nilang alam tungkol sa'yo. Pero ngayon, at least, nakikilala na nila. Kasi guys, may pag-stricto ako pagdating sa trabaho. Yun ang problema sa akin. Kasi na proper trained po ako. Na-train po ako ng maayos at yun ang ini-a-apply ko sa trabaho ko. Na which is advantage sa akin. Dahil doon, napupuri ako. Hindi naman po sa lumalaki yung ulo ko. Totoo lang po. Ginagawa ko ng maayos yung trabaho ko. At hanggat kailangan ako ng trabaho ko, hindi ko iniiwan. Kaya lang guys, masakit lang. Pero at least ngayon, tumagal tayo ng galit. Huwag niyo naman po akong husgahan kung nakakapagsabi ako ng sama ng loob ko. Dahil totoo lang po tayo guys. Sa totoo lang, totoo naman kahit may nangyayari ganyan, kahit saan. At ang hindi ko maintindihan habang tumatagal ang panahon guys, nagiging worse ang ugali ng tao. Which is before, hindi naman ganun po guys. Hindi po ganun mga kalola. Ang laki po ng mga pinagbago ng mga ugali ng tao ngayon. Ilan na lang ang totoo. Totoo po ang sinasabi ko. Kaya, ano guys, ayos ko na yung buhok kong kulot, nasabi nila salot, o mga kulot yan, yan ang tingin natin, yun ang tingin nila sa atin. Kaya, hayaan na lang natin. Ingit lang sila sa hair natin, tutsyang, maraming tutsyang. Pag na-straight yan, sila. Sige na guys, maya na lang ulit. Much love. Bye. Yan guys. Dati ng transport. Ay, yung paligid namin. Puno na dates. Diba? Marami na farm. Maririnig mo yung huni ng ibon. Ayun bagi namin. Ginagamit for delivery ng mga kung anik-anik na kailangan pag may mga urgent. Ayun guys. Ang init. Humid guys. Good morning. Good morning birdie. How are you? How are you? Bakit meron ka ng pulseras? You want to eat? You want to eat birdie? Huh? Baka tukain mo ko. You want to eat? I will take that. I will give you food. Alam ko nagagalit ka. Come here. Tinutukan niyo itong birdie. Gusto niya kumain nito, Teo. Ano to? Tinutukan niya. Ito pinupuntahan niya. Kaya nakatambay siya dito. Come. Teo. Ito, tinutukan niya kanina. Dito niya. Asa ka na? Birdie. Gagalit oh. Sabi niya, pinalimutan niyo na ako. Birdie. Gagalit. Binubunga nga ang kate. Oo na. Ayun na nga, nilagyan ka na ng pagkain. Kala niya pinapakilaman siya. Hirap siyang pakain yung plastic. Oo. Ito nakatingin galit na galit oh. Tinitingnan niya na yung nilagay mo doon. Bye-bye. Birdie, bye-bye. Ayan guys, tuloy natin. Dito na po ako sa worksite namin.
Nakapagsalang na rin ako ng mga labahin, tuwalya, napkins. At ngayon ay mag-aalmusal naman po. Kakape ulit, then mamamalansya. Yun guys, ang sinasabi ko sa inyo. Na, kasi may mga tao talaga na, ang gusto nilang mangyari is mawala ka dito. Ayaw nila sa'yo. Sa bagay, di natin mapiplease lahat. At may mga taong gumagawa ng eksena, palalabasin ka na ganito, although sila naman pala yun. Ang sa'yo, ginagawa mo lang kung ano yung tama at kung ano yung dapat gawin. At yung way para mapabilis ang trabaho. Hindi nila matanggap, guys. Hindi nila matanggap yun. Ewan ko ba? Iba kasi pag dumaan ka sa tamang proseso ng pagka-training. At iba yung hindi na training. Iniisip nila na okay na yung trabaho nila kahit hindi. Tapos apektado ka sa ginawa nila dahil kasama mo. Yun yung masama eh. Tapos, pagkakalat ka rito, sabihin ganito ka. Yun naman guys, kumakalat daw, nababaliw daw. Sino kaya sabi ng baliw ay siya ang kulang-kulang? Kompleto po bali ko, hindi po ako 7 months guys. Hello guys, pauwi lang po natin. Tapos na isang araw. Masakit na naman ang aking talampakan. Mamaya magpupunas ako magpapahid ako ng magnesium spray. Buti na lang bibigyan kami ng ganun guys. Alam mo naman pong mga lola na kailangan mamahid sa mga buto-buto. Mga buto-buto natin ay bumibigay na guys. Ay, ano gagawin? Maglalaba naman tayo ng damit. 3 araw na po ako hindi nakapaglaba mga kalola. Kasi almost magwa 1 week na kaming busy. Ayan, labahin ko guys. Ayan. Paano guys? Sakit talampakan ko. Lagyan mo na yung medyas ko. Ang bango, in fairness. Ang bango ng paa ko. Walang amoy. Kahit kilikili ko. Pero alam nyo guys, yung kilikili ko dati, gano'n mga high school ako. Pag natitense ako, grabe magpawis. Pero hindi na siya grabe magpawis. Bango. Amoy walang amoy. Naglalagay ako ng Vaseline sa paa pag magme-medyas ako. Ayan. Linis naman siya, guys. Ito, pakita ko sa inyo. Diba? Paano guys? Tindihin ko muna yung aking labahin. Diyan muna kayo. At sa susunod na lang uli, pag sinipag tayo mag-vlog. Guys, tingnan mo ito tiyan ko. Yung kumukulot ang tutsyan. Yan ang pangit. Subuko, tingnan mo. Kaya lagi po ako nakaganito guys, headband, tapos nakaganito. Kasi pag nilugay ko siya, mahaba naman. Mukha siya makapal, sa totoo lang manipis lang po siya. Tingnan nyo guys, nauubos na siya dito. At ang noo natin, kulang na lang landingan ng eroplano. Sige na guys, papahinga na tayo. Kain muna tayo maya mag-freshen up, mag-shower bago matulog ng warm bath. Then manonood pampatulog guys hanggang sa antokin. Paano guys? Labadami muna tayo. Laba na nga doon, laba pa rin dito. Yung buhay natin guys.
Ako yati pinanganak na labandera. Paano po, mga kalola? Ingat po kayo lahat dyan. God bless you all. At sana po nag-enjoy kayo sa pinanonood nyo, buhay ko at mga hinanakit ko. At sana follow nyo po, subscribes and likes at mag-comment po kayo guys. Kahit anong comment, babasahin ko po yan. Kahit pa i-bash niya ako, opinion nyo yan eh. Hindi ko kayo sasawayin, hindi ako magagalit. It's your opinion. Lahat tayo may karapatan dyan. Kaya, see you sa next episode. Baka pag sinipag na lang po guys, kasi may trabaho din po tayo. At minsan lagi tayo nagmamadali. Pag may time, we will. Okay? So, God bless you all. Much love! Mami Lola nyo, bye!